Mga sangkay, meron pong isang kaganapan doon sa Spain ngayon na isa pong matinding pangyayari. At dito mga sangkay, ito po yung ating aalamin. Ano nga ba talaga ang ganap doon? Bakit nangyayari ito sa kanila? Before we start mga sangkay, i-check nyo po muna sa ibaba kung kayo na po ay nakapag-subscribe dito sa ating channel. Mga sangkay, so sa ibaba ng video na to, ito mismong pinapanood yung mga sangkay, may makikita po kayong subscribe button dyan. So wala po kayong ibang gagawin kundi i-subscribe nyo po yung ating channel. Okay, pindutin nyo lamang po yan, tapos pindutin nyo po yung bell at click nyo rin po yung all. Ulitin ko, click the subscribe down below, click the bell and click all. At sa mga nasa Facebook naman na nanonood, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow. May makikita kayo dyan, i-follow nyo po ang ating Facebook page, Sangkay Revelation. Okay, dito mga sangkay sa Sangkay Dyan TV, ito yung main nating YouTube channel. So ito, pag-usapan po natin ito mga sangkay. Ito po yung nagaganap kasi ngayon. Asan na ba yun? Ito. Key Spanish Lagoon dries out due to drought over exploitation. So ang dahilan mga sangkay ay ang matindi pong tagtuyot mga sangkay na nagaganap doon sa kanilang bansa ngayon doon sa Spain. Ito yun Hindi ko alam kung Ayan mga sangkay. Okay. Ngayon basahin po natin. The largest permanent lagoon in drought hit southern Spain's Donana Natural Park, home of one of Europe's largest wetlands, has completely dried out for the second summer in a row. So, ibig sabihin, sobra to, matindi to. Completely dried out So, ito po yung sitwasyon ngayon mga sangkay sa iba't ibang bahagi ng ating mundo. At sa totoo lang, hindi lamang po talaga Spain ang nakakaranas nito o hindi lang sa Europe, maging dito sa Asia, marami po mga sangkay. May nakita pa po ako doon sa Iraq. Wala na rin pong tubig. Ito ang nagaganap mga sangkay. May reason naman. Ang isa sa reason is yung global warming o climate change na matindi na pong nangyayari ngayon. May mga conspiracy theory naman na sinasabi mga sangkay na ito daw po ay man-made na mga disaster ngayon. Kagaya lamang po nito. Pero for me, itong mga ganitong klaseng nagaganap na natutuyo na po yung tubig, mga sangkay sa mga malalaking ilog, lawa, at kung ano-ano pang mga lugar. This is very, very alarming. Ano tanto natural disaster na po ito. Ito, mga sangkay basahin po natin. A huge patch of cracked white earth has replaced the waters of the Santa Ulala Lagoon, which usually houses abundant aquatic life and huge colonies of migrating birds. So ganun po tong ang lugar mga sangkay. Ngayon, ito. May balita po tungkol dyan. Ito. Panoorin po natin. Now, thousands of flamingos usually hatch in Spanish wetlands each year, but this season's prolonged drought has driven them away. This spring marks Spain's hottest and second driest since 1961. Experts predict no respite for the country, with higher than average temperatures expected to continue this summer. Our next report delves into how drought forces flamingos to seek new habitats. Take a look. Ayan, mga sangkay. Panoorin po natin para mas maintindihan po natin na itong nangyayari ngayon sa ating planeta ay hindi po normal na. Flamingos hold a special place in the Spanish society, from dance forms to cuisine. The migratory bird has influenced the Spanish society for centuries. But climate change is changing that. Grabe, no? Dahil sa climate change, bigla pong ito na ang nangyayari ngayon. Usually, these birds flock to Andalusia's Fuente de Piedra wetlands, but climatic conditions have caused the lagoon to dry up. Talagang The widespread natuyo na water mga shortages sangkay. in Spain are impacting crops, livestock, and reservoir levels. From October 2022 to April 2023,
rainfall was 24. Ito, basahin niyo po mga sangkay. Dried up lagoon forces birds to relocate. Napilitan po sila na magbago po ng bago ba yung location nila mga sangkay kasi wala. Mabubura po sila kapag nangyari na hindi po sila ma-relocate. Grabe itong ganap ngayon October sa ating mundo. 2022 to April 2023, rainfall was 24% below the average for this period. Last year, the vast Fuente de Piedra lagoon near Malaga was home to thousands of pairs of pink flamingos. These migrating birds annually descend on the saltwater wetlands, creating one of Europe's largest colonies of wading birds. However, Ano sila ngayon mga sangkay? Talagang itong mga naglilipatan po sila dahil yung kanilang pwesto mga sangkay nagtutuyuan na. So marami po mga sangkay, part ng Earth ngayon, marami sa lugar ng ating planeta talagang tuyo na po. Okay, dito sa Pilipinas mga sangkay, panay-ulan tayo eh. 'Di ba? Yun po yung masasabi po natin na maganda sa ating bansa na though sanay po tayo sa init, mga sangkay, sanay din po tayo sa lamig. Pero mga sangkay, hindi po tayo nakaranas ng ganitong klaseng nangyayari sa kanila. Pero syempre, we have to pray for our country. Mga sangkay, hindi po ito biro. Mamaya, tamaan tayo ng ganito at hindi po tayo ready. Yun nga ang reason ko na ibinabalita ko ito. Nang sa ganun, lahat po tayo makapag-ready at please lang, alagaan po natin ang ating kalikasan. only a few dozen adults have been spotted this year, as the long drought has dried up the lagoon, forcing the birds to seek alternative settlements. Grabe, no? Nakapwersa po sila. Lipat tayo, delikado. Andalusia's Office for Agriculture, Livestock, Fisheries and Sustainability reports that over 200,000 flamingo chicks have hatched in the lagoon, despite the area experiencing its lowest rain levels since 1995. Grabe. This spring marked Spain's hottest and second driest on record since 1961. And the abnormally high temperatures are likely to persist throughout the summer. Water overexploitation and drought are endangering the wildlife. Controversy arises over the use of wetlands water sources for irrigating nearby farms. Alam niyo mga sangkay, kahit dito sa atin, di ba? Kapag umaraw, matindi. Tapos matagal din po umulan. So ang namang problema mga sangkay, yung mga magsasaka. Yung mga pananim, mga sangkay, hindi na po tumutubo ng maayos hanggang sa nawawala na lamang po at hindi na po napapakinabangan. The regional government seeks to legalize its system of wells, but the European Commission warns that granting amnesty would violate its responsibility to protect the wetland. The Spanish government states that no more water, surface or underground, is available for farming. Bureau Report, Beyond, World is One. Grabe, no? Dati mga sangkay, itong sinasabi dito na lugar, itong lagoon, largest permanent lagoon ng Spain, southern Spain, natural park, mga sangkay, ayan, tuyo na. Ngayon, mga sangkay, ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol po sa pagkatuyo ng mga Nasabi ba talaga ng Biblia, mga sangkay, na darating ang time na matutuyo ang mga ilog o mga kung anumang lugar na napapalibutan ng tubig? Ngayon, eto mga sangkay, naghanapan na po tayo. Ito, sabi po dito sa Biblia, sa Bible, Isaiah chapter 19. Sabi po dito, matutuyo ang ilog ng Nilo. Ang mga sapa at mga batis na dinadaluyan nito ay babaho at matutuyo. Malalanta ang mga tambo at mga talahib. Ang lahat ng tanim sa pangpang ng ilog, matutuyo at titigas ang lupa malapit sa ilog ng Nilo at mamamatay ang mga halaman dito. Ayan, mga sangkay. Biblically po talaga, darating ang panahon na ang mga kagaya po nito, ilog, matutuyo, yung mga lake, matutuyo, mga sangkay, at lahat ng ito ngayon ay nagaganap na.
Diba? I know, some people will, hindi po nila maiintindihan to. Lalong-lalo na yung propesya na nasa Biblia. So, kung hindi magets, bahala kayo. Basta ito mga sangkay, gusto ko lang malaman sa inyo o maipaalam sa lahat what is happening. Kung ano nga ba talagang nangyayari sa ating planeta ngayon na sinasabi ng Biblia. Ayan po mga sangkay, matutuyo itong mga ilog. At to, nabanggit pa nga ang mga sapa at mga batis na dinadaluyan niya ito ay babaho, matutuyo. Yan nakalagay mga sangkay. So, ngayon, may reason o mayroon naman talagang tawag sila sa yung pagdating po sa science. Yung mga scientist. Tawag nila dyan is climate change. Nangyayari mga sangkay, kaya po natutuyo ang mga ito. But biblically, ito po ay propesya na nasa Biblia that one day, mangyayari po talaga ito mga ganitong klaseng bagay. Diba? That is why we have to serve God. Okay? Habang may panahon pa, maglingkod tayo sa ating Panginoon. Ito yung purpose kung bakit may, siguro, ito na rin ang paraan ni Lord kung bakit naging vlogger po tayo para ma-share po natin yung Word of God. Alam ko noon, mga sangkay, hindi po gaano, but right now, inumpisa na po natin na ipaalam sa inyo kung ano po ang nangyayari sa ating mundo at maisiwalat kung ano po ang sinasabi sa Biblia patungkol po sa panahon natin ngayon. Talagang nasusulat. Ano po ang inyong opinion tungkol dito mga sangkay? Just comment down below. And now I invite you to please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Napin nyo lamang po ito sa YouTube at kapag nakita nyo na click the subscribe, click the bell and click all. So ako na po ay magpapaalam. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.